Hello mga kulets! Welcome back sa aking channel! So magandang gabi mga kulets! I-share ko sa inyo ngayon ang ating monetization journey sa ating Colette Vlogs YouTube channel. Diba? So, natanggap ko na yung aking Google AdSense. So, gaano ko nga ba katagal natanggap yung ating Google AdSense? Isa ito sa mga requirements para maka-payout kayo sa inyong YouTube channel. So, sinimulan ko yung YouTube channel ko noong January 2023. Itong Colette Vlogs. Pero bago ito, meron pa akong dalawang channel na tinaray. Tapos, siguro after ilang months, wala naman ding gaanong, alam mo yun, mabagal yung flow ng mga subscribers at viewers. So, thankful naman ako kasi itong Colette Vlogs, medyo mas naging okay kaysa dun sa una kong dalawang channel. So, kaya ito yung pinagpatuloy ko. So, January 2023, yung una nating start sa paggawa ng channel. Tapos, na-monetize ako nung February 9. Yan, February 9. So, almost 1 year and siguro mag-1 year and 1 month din. Pero, sakto yun na natin 1 year. Kasi katapusan ko naman ng January ginawa yung channel ko noong 2023. So, talagang ang journey kalimitan ng mga small YouTuber or small content creator is 1 year. So, kung kayo gusto nyo mag-start ng YouTube channel, start nyo na. Huwag na kayong magdalawang isip or kung ano man ng mga isipin yung mga consequences. Start nyo na kasi wala namang mawawala, diba? Pagtyagaan nyo. Sa tyagaan nyo, excuse me, mano at saan man kayo makapunta, mamomonetize din yung channel nyo, diba? So, kung tatanungin nyo ako kung ano yung niche na ginawa ko or yung mismong topic ng mismong channel ko, makikita nyo yan sa mga previous vlog ko. Medyo halo-halo, una puro luto, na merong halong kwentuhan, na may halong daily vlog, na may halong routine, tapos hanggang sa nag-click yung video ko doon sa ice candy nating pang negosyo. So, totoo yung sinasabi nila na meron at merong isang video na talagang magva-viral. Hindi naman yung sobrang trending or viral, meaning yung maraming views kang makukuha. So, simula nung ginawa ko yung halo-halo na yun, dumami yung videos, yung views ko, excuse me, sa video na yun. Tapos, dumami rin yung subscriber natin. So, meaning, nag-click yung ating mga videos sa mga viewers sa mga pang-negosyo ideas. So, pagka meron na kayong nakuhang niche na talagang patok sa channel nyo, ganong same videos lang ang gawin nyo, tapos pagpatuloy nyo lang para panoorin kayo ng mga viewers. Yan. So, ako ngayon ginagawa ko yung iba pa rin, pero minsan may daily vlog pa rin ako kasi syempre, para naman hindi gaanong, alam yun, i-mix-mix mo pa rin para hindi naman nakakainip or nakakabore pag purong pang negosyo. Kasi kalimitan, pare-pareha na rin lang yung ating mga pang negosyo ideas nating mga video. So, una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa ating mga kauna-unahang subscriber, sa ating mga loyal subscriber, sa mga bago nating subscriber, sa mga walang sawang suporta ng mga viewers natin, sa mga silent viewers, sa mga walang sawang nanonood ng ating video kahit na minsan boring. Maraming salamat po talaga from the bottom of my heart. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi natin makakamit ang ating monetization. So maraming salamat po. Sana wag kayong magsawang manood pa ng ating mga videos. At sana hindi po kayong magsawang sumuporta. Kaya thank you po palagi. Thank you talaga as in Yan. So, itong Google AdSense, so kalimitan talaga, ito yung nagiging issue kasi yung iba hindi nila natatanggap. So, ganito po itsura niya. Nakala mo payslip pero makapal po yung papel niyan at saka
Ang nakalagay dito ay yung inyong personal identification number para ma-verify yung inyong address. Yan. So, may dalawang requirements kasi sa monetization process. Ang una is verify your identity. Tapos yung isa ay verify your address. Para alam nila na tama yung address na binibigay mo at hindi ka robot. Diba? Yan. Ipapadala talaga nila yan sa post office. Hindi through email, hindi through LBC, talagang post office direkta. So, tawag dito, iba yung, hindi ko na ma-discuss sa inyo yung monetization process sa pag-verify ng identity kasi medyo mahaba-haba na siya. So, dito tayo mag-focus sa ating Google AdSense. Ito, may mga napanood akong videos, yung iba nakukuha nila after 4 months, yung iba after 4 months hindi pa rin nila nakukuha. Kasi ang duration nito, dapat within 4 months, ma-verify mo yung PIN, meaning kailangan ma-i-input mo yung PIN sa Google AdSense at ma-submit para hindi kayo ma-demonetize. So, meaning, after 4 months, pag hindi nyo nakuha yung inyong Google AdSense, mawawala yung mga tawag dito, ads sa videos nyo. So, kailangan nyo i-reapply yun para ma-monetize kayo ulit. Kasi, syempre, ang ating monetization ay nanggagaling yan sa mga ads. So, maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads pag nanonood kayo sa aking videos. At sana, wag rin po kayong mag-skip ng ads. Yan, malaking tulong yan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Yan. So, itong akin, pinadala to ng Google AdSense noong February 24, 2024. Tapos, ang normal duration nito bago mo matanggap is 2 to 3 weeks. So, pagka-eksakto nung 3 weeks, finalo up ko na siya sa post office. Pumunta ako dyan sa post office namin dito, malapit lang sa amin. Tinanong ko kung meron na silang natanggap kasi ang issue nito minsan nagkandi-ipon-ipon na yan sa post office. Kalimitan, nagkatambak-tambak na. So, kailangan nyo talaga i-follow up to sa post office nyo after 3 weeks. So, medyo in-alternate ko siya every other day. Nagtatanong ako doon kung may natanggap na silang Google AdSense kasi wala ka namang nito tracking number. Talagang ganito lang siya. Tapos, pangalan at address mo yung nasa likod niya. Yan. Noong una wala pa. So, natanggap ko to March 22, 2024. So, meaning bago mag 1 month. 2 days na lang mag 1 month na natanggap ko siya. Kasi tinawagan ko yung post office para hindi na ako laging napunta doon. Kinuha ko yung landline nila at ang sinabi sa akin, yung mga ganitong Google AdSense ordinary mail lang to. So, kalimitan nito nasa kartero lang ng per barangay. So, binigay nila sa akin yung landline para makakausap ko yung kartero na naka-assign sa amin dito sa barangay. Tapos yun, sinabihan ko si kuya pag may nakita siyang Google AdSense, kinuha niya address ko tsaka pangalan. Makikita rin naman, may verify din naman niya yung address at pangalan dito sa likod. Paki-deliver niya kaagad para hindi na maipon-ipon. Pero actually, bago to na-deliver ni kuya noong March 22, noong March 20, nag-request na ako na i-resend yung isa pang ganito. Kasi pwede kang mag-request na i-resend yung Google AdSense kapag hindi nyo pa siya natanggap within 3 weeks or 1 month. Diba? Para maipadala din nila agad. Pero, okay lang yun kasi same pin din naman, kahit ilang beses silang mag-resend sa'yo, same pin din naman ang laman yan sa loob. So, kaya, walang complication kung ilang ganito ang matanggap nyo. At thankful ako talaga kay Lord kasi natanggap ko siya bago mag 1 month. Kasi yung iba talaga, tumatagal talaga ng 2 months, 3 months, 4 months. So, swertihan talaga at nakarating siya kaagad. So, meaning, dapat tama yung address na ilalagay nyo doon sa verification process na i-fill out nyo doon sa Google AdSense na na website.
So, dapat tama, 'di ba? Para hindi siya maipon-ipon doon sa inyong post office. Kasi minsan naliligaw yan pag mali-maling address yung nilalagay nyo doon. May tamang format naman doon. Kung ano yung hinihingi doon, yun ang ilalagay nyo. Parang sa address line 1, dapat ang nandoon ay yung yung number ng bahay nyo, yung street name, tapos yung barangay name, tapos doon naman sa city, kailangan alam nyo kung saang city kayo, tapos kung saan province kayo, at yung inyong postal code. Yan. So, dapat talaga tama yung nilalagay nyo address para hindi siya nawawala at matanggap nyo siya kaagad. Yan. So, eto na. Pag meron na kayo nito, tapos natanggap nyo na to, i-input nyo lang yung 6 numbers. Yun yung PIN nyo. Tapos i-submit nyo. So, ngayon, pag natanggap nyo na to, kasi ito na lang yung pinaka-last para makuha nyo yung inyong sahod sa YouTube. So, kailangan nyo rin ma-reach yung $100 na threshold. Yun naman laging nandun yun. Bukod sa dito. Ito lang kasi talaga yung pinakamatagal. Yung $100 na threshold, medyo madali-dali pa siya. Kasi kailangan gumawa lang kayo ng mga videos na talagang panonoorin ng mga viewers. Kasi yan ang ipupush ni algorithm. Yun talaga yun. Kung saan maraming views, yun ang ipinupush ni algorithm. So, si YouTube ang naghahanap ng audience para sa'yo. Hindi ikaw ang maghahanap ng audience mo. Si YouTube talaga yan. Yan. Yun ang silbi ng algorithm. Yan. So, pag na-reach na natin yung $100 threshold, normally ang update ng estimated revenue nyo sa Google AdSense nyo is, syempre parang sahod lang yan ng corporate world. Meron din yung cut-off. Feeling ko every 10th or 11th of the month na update yung amount ng revenue nyo doon sa Google AdSense. Yun yung mismong amount na matatanggap nyo, yung nakalagay doon sa Google AdSense mismo. Hindi yung nandun sa YouTube Studio nyo na estimated revenue. So, kung ano yung nakalagay na amount doon sa Google AdSense nyo, yun ang matatanggap nyo for that month sa inyong bank account. Yan. So, tayo, malapit na nating ma-reach ang $100 threshold. Ang payout ni YouTube or ni Google AdSense is every 21st to 26th of the month. Yan. Tapos, dapat every month, marireach mo ang $100 threshold. Pag hindi mo siya na-reach, so syempre, wala kang sahod ng buwan na yun. Pero, i-carry over yun for the next month hanggang sa maka $100 ka pa rin. So, after maka $100 ka, meron ka na ulit sahod. So, yan. So, ano lang to, kumbaga, sana maka-inspire sa inyo or maka-encourage na pwede rin kayong mag-start ng YouTube channel nyo. Huwag nyo isipin na baka walang manood. Sa daming milyong tao sa buong mundo, may manonood at may manonood niyan. Promise. At merong magwa-viral na isang video ninyo na yun ang magpapadami ng views nyo at ng subscriber. So, syempre, ang isipin lang nating videos na gagawin natin, kung hanggat maaari, syempre yung unique. Kung mas maganda kung kayo mag-start ng niche na yon. Kasi syempre, pag marami kayong competitor sa niche na yan, bawa ang niche nyo ay mukbang. So, sa dinami-dami ba namang nagmumukbang sa Pilipinas? Hindi lang sa Pilipinas. Sa Korea rin, marami, di ba? So, dapat merong kakaiba sa inyo na mauhook yung mga viewers nyo, mga ganyan. So, mga kulets, simulan nyo na rin mag-YouTube. Try nyo, wala namang mawawala, di ba? Pwede nyo gawin tong extra income, sideline, bukod sa inyong regular work, di ba? Makakatulong din naman siya.
So, samantalahin nyo na habang may YouTube pa. Diba? Kalimitan nung, kailan ba kasagsagan nung pandemic, kaya maraming yumaman sa YouTube channel, diba? So, totoo yan. Kasi halos lahat ng tao nasa bahay walang magawa. Kundi manood lang ng mga movie, manood ng mga YouTube. Kasi nga, lockdown. So, yun ang na-take advantage nila. Ako naman yung mga panahon yun, hindi ko naman nasimulan dahil hindi ko naman alam or wala akong idea na meron palang ganun. At pwedeng palang ganun kasi nag-OFW pa ako ng mga panahon yun. So, hindi pa naman huli yan lahat. Tinan mo ako, 2020 ako nag-start. 2024, luckily, thank you. Fortunately, thank you. Happy! At monetize na rin tayo, di ba mga kulets? So, maraming salamat sa inyo mga kulets at sana huwag kayong manawang sumuporta sa ating YouTube channel. Tsaka sa mga subscribers, sa mga bagong subscriber, maraming salamat po talaga sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po talaga from the bottom of my heart na appreciate ko talaga yan. Tsaka pwede kayo mag-comment sa mga kulet kahit pa ano yan. Appreciate ko yan kasi 'di ba open naman tayo for suggestion, positive reactions, negative reactions. Okay lang po yan. Normal yan. Parte yan ng ating buhay, 'di ba? So, thankful ako doon sa mga nagko-comments. At masipag din naman ako. Natutuwa kasi ako pag may mga nagko-comments. Meaning, napapanood nyo talaga yung videos natin at na-appreciate nyo. So, talagang hina-heart ko yan at nire-replyan ko yan lahat. Bad reactions man yan, suggestions, or good reactions. Maraming salamat po talaga. So, sa mga future vlogs natin mga kulet, sana huwag kayo mag-skip ng ads. Yan. Kasi matutulungan nyo ako ng malaki dyan. Saka maraming salamat sa walang sawang panonood. Katulad nitong aking alaga. Walang sawa sa pagbabantay. Ayan, di ba? So, Holy Week na mga kulets at sobrang init na talaga, summer. Malapit na ang ating long weekend. Saan nyo balak mag-outing? Siyempre, mahal ang mga presyo niyan kasi peak season. Excuse me. Abangan nyo yung ating videos ng halo-halo. Tayo ang gagawa ng mga sahog. Kasi para maging mas mura ang benta ninyo gamit yung ating recipe na custard milk. So, abangan yan mga kulit. See you tomorrow. Paalam!